God the Son, and God the Holy Spirit. Yung dalawa, more blessing. O ulit, sabihin niyo po yung prophetic gesture. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, more blessing. Ayan. Sa umaga pong ito ay napakabuti po ng ating Panginoon, no? Every Sunday ay nakakapakinig po tayo ng mensahe ng Diyos at tinuturuan po tayo ng Panginoon. Kaya napakahalaga po ng salitang communication. Sabihin niyo po, communication. Communication. Kung walang pag-uusap o walang communication, hindi natin malalaman ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Totoo po ba? At yung mga gusto nating gawin, at gusto nating mangyari, at lahat ng ating pangarap, ambisyon, o kung ano man ang ating gustong puntahan, napakahalaga po ng salitang ito. At maraming tao hindi nagkakaintindihan dahil hindi marunong mag-communicate. Iyon po ang truth. Kaya napakahalaga na matuto ang lahat ng tao ng communication skills na tinatawag. Why? Kasi po dito po tayo gagamitin ng Panginoon kung paano natin i-express yung ating mga sarili as a son and daughters ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po nito sa pamilya pa lang, pag hindi nag-uusap, malungkot. Tama po ba? Lalo na yung mag-asawa. Kaya dapat ay laging napakahalaga yung communication o yung pag-uusap. Kaya nga malungkot mang isipin, yung mag-asawa na magkalayo, meron pa rin paraan na inilagay ang Diyos para magkaroon ng communication. Na tinatawag nating long distance call at LDR. Ano LDR? Ayun. Buti naman alam. Napakahalaga po niyan. Kaya nga, nagkakaroon ng conflict, problem, pagka hindi po nagkaintindihan ng communication. Tama po ba? Nagkakaroon ng misunderstanding. Kaya sa araw pong ito, tuturuan tayo ng Panginoon kung paano po tayo makipag-usap. Lalo't higit sa ating Panginoon. Excited po ba kayo? Kasi maraming tao hindi marunong makipag-usap. Lalo't higit sa Diyos. Hindi nila alam kung paano. Pero ngayong araw po na to, papakita ng Diyos kung gaano kahalaga ang communication. Kasi ang Diyos ay nakikipag-communicate sa tao, sabihin niyo po sa katabi niyo, tinatawag ka ni Lord. Diba? Pag nag-ring ang cellphone, makikita po natin, that is a call. Na kung saan, pwede nating sagutin at hindi. Kaya pag hindi natin sinagot, hindi natin malalaman kung ano ang sasabihin na nasa kabilang linya. Tama po ba? Ganon din po, pagka hindi po natin sinagot si Lord, paano pagsagot? Accept the call. Tama po ba? Ngayon pong araw po na to ay pinapaalala sa atin ng Panginoon ang ating tema, 2026, Go and Make Disciples. Nakikita ko na po, inile-level up ang JC Alam Sokol Church ng ating Panginoon, dating outreach, naging church. At ang abang lingkod na ito ay napakaligaya dahil nangyayari na yung ating mga pinapangarap na hindi lamang siya maging church, kundi magkaroon siya ng sariling lupa, magkaroon siya ng sariling building na kung saan doon natin sasambahin sa Espiritu at katotohanan ng ating Panginoon. Mangyayari o mangyayari? Mangyayari po yun. Dahil sa bagay po na yan na tema ng ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga kapag ka naging maraming disciples ang JC Alam Sokol Church, dyan natin makikita ang makapangyarihan kamay ng Diyos na maghihimala sa ating mga buhay. Sabihin niyo po sa katabi mo, ready ka na ba sa blessing ni Lord? Ready ka na ba sa blessing ni Lord? Pagka sinabing disciples, yan po ay mga leaders ang pinag-uusapan po dyan. Pagka hindi ka nag-commit at hindi mo in-accept ang pagiging leader mo, hindi mo mararating ang disciples na word. Kailangan, ang equivalent po ng word na disciple ay leader po yan. Na tinatawag na cell leader. At ang kabanlingkod na ito ay nagsimula sa pagiging cell leader. At kahit si Tatay Jun, pinapatutunan niya
na magkaroon ng gathering at pagpili ng mga magagaling na cell leader, number 3 po siya. Si Tatay Leleng ay number 2. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, mahusay kang cell leader. Mahusay kang cell leader. Kasi sa ayaw at sa gusto po natin, dapat marating po natin yun. Kaya napakahalaga po ng title na ibinigay po sa atin ng Panginoon. At sa lahat ng preacher po ngayon, kung nakasunod po sila sa pakiusap ng ating pastor na si Tatay Leleng ay nagbaba ng prayer is a lifestyle, ay iniling po natin ngayon yung title na ating pinag-uusapan, Prayer Produces Disciples. Ayan. Totoo po ba na kailangan ng panalangin para marami pang leaders o disciples ang may produce sa JCLM Sokol Church? Di po ba? Makita po natin yan. Kaya napakahalaga na yung panalangin ay inuuna ng mga anak ng Diyos para marami pa na may produce ang JCLM Sokol Church na disciples. Kaya nga, prayer is a lifestyle. Kaya dapat maging lifestyle po ng mga cell leaders ang panalangin. Why? Basahin po natin sa aklat ng Jeremias, chapter 33, verse 1 to 3. Ganito po ang ating mababasa. Basa niyo po ba? Muling kinausap ni Yahweh si Jeremias, samantalang ito'y nakapiit at mahigpit na binabantayan. Ano kalalagayan ni Jeremias? Nakabilanggo. Tama po ba? Amen. Pero, si Lord ay makapangyarihan, nasa lahat ng dako, at alam niya ang lahat ng bagay. Kaya kinausap niya si Jeremias. Verse 2, ang galing ng mag-type ng anak ko po. Verse 2, sabi doon, ganito ang sabi sa kanya, ako ang lumalang, pumugis, at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Ano ginagawa ni Lord habang kausap si Jeremias? Nagpapakilala siya kay Jeremias. Now, verse 3, 1 pa rin. Kung tatawag ka sa akin, ano daw? Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Kaya mahalaga po panalangin. Kaya kung marami kayong questions sa inyong buhay, ano gagawin? Sabi ni Lord kay Jeremias, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo naunawaan. Tayo po sumandali yung mukha, tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos, ang naming nasa langit. Kaya niyo po kami binigyan ng buhay, lakas, sigla, kalusugan, at kagalingan. Ay para gamitin niyo po kami para i-communicate ang mga tao na walang relasyon sa iyo, Panginoon. Kaya gamitin niyo po kami mightily, Lord. At i-anoint niyo po kami, empower niyo po kami na magawa namin at masunod namin ang iyong mensaheng ito na kung saan matuto po kami manalangin. At merong malaking mangyayari sa aming mga buhay na yung hindi namin dating magawa ay magagawa namin. At yung dating hindi mangyari ay mangyayari. At yung hindi namin makamtan ay makakamtan po namin. Panginoon, maraming mga bagay pa na pwede kayo pagkaloob sa amin dahil ang panalangin ay mayroong kapangyarihang baguhin ang aming buhay. Ang panalangin ay kayang pagtagumpayin po kami, Panginoon, at anuman ang sitwasyon sa aming buhay, ay kayang mabago, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito na kung saan tuturuan niyo naman po kami ng panibagong katuruan na kung saan naayon lamang sa iyong salita, sa iyong kalooban, sa iyong pangako na mangyayari sa aming buhay. Salamat po. Panginoon Jesus, salamat Holy Spirit, salamat Ama namin nasa langit. Alam man ang tangka at gawa ng kaaway ng Satanas, pinawasak namin tinataboy sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa. Salamat po. At kayo po ang aming iniimbitahan sa lugar na ito. Ayon sa iyong salita, dalawa ay pa nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa Panginoon dahil habang binabasa po natin ang Bible,
from Genesis to Revelation, makatotohanan na nangungusap ang Diyos sa tao. Uulitin ko po, makatotohanan na nangungusap ang Diyos sa tao. Naalala ko nung cell group namin, nung nakaraang Wednesday, tinanong ko yung mga kabataan kung nadinig na ba nila ang tinig ng Diyos. At meron isang kabataan na nagsabi, opo. Na-amaze po ako sa kanya. Talagang hindi pa naman ganun katindi pagkakilala niya kay Lord, relasyon niya kay Lord. Tinanong ko siya, paano? Nanalangin po ako na tumigil yung ulan. Tumigil po. Okay, nagulat po siya. Bagamat sabihin natin nangyari, pero makikita po natin dahil siya ay nanalangin. Hindi natin sabihin na nagkataon lang o ipinagkaloob ng Panginoon. Pero meron talaga mga tao na nanalangin, instant, ay tinutugon sila ng Panginoon. Ang pagtugon ng Diyos ay tinig ng Diyos. Ang pagtugon ng Diyos ay tinig ng Diyos. Naniniwala po kayo? Kaya nga tayo ay natututong manalangin dahil alam natin merong Diyos na tutugon sa ating mga panalangin. Kaya nga pagka nangyari po sa JCLM Sokol Church, ang title po na to ay maraming great sa leaders ang maire-raise up sa lugar na to. At nakikita ko na po, nagle-level up na po yung ating mga paglilingkod sa Panginoon. At lalo pa tayong gagamitin mightily ng Panginoon. Excited po ba kayo dyan? Amen. Sa ating binasa ay talaga namang hindi po biro. Nagtatanong tayo, paano ko madidinig ang tinig ng Diyos? Paano ko malalaman na kinakausap ako ng Diyos? Yan po ang mga tanong. Gusto niyo po malaman? Amen. Hindi alam ng tao na ginagamit ng Diyos ang kanyang puso at isipan para kausapin siya. Nakuha niyo po? Kapag ang puso nyo at isipan nyo ay merong pumitik, tumibok, ay yun na po yung pangusap ng ating Panginoon. Minsan sasabihin natin, Lord, parang magbibiro ka naman, ang hirap namang gawin niya. Tama? At lalo na pagkausapin, may kinukuha sa'yo si Lord. Totoo po ba? May kinukuha sa'yo si Lord? Aba, si Abraham nang kausapin, aba, nagulat siya. Kaysa isang anak na napakatagal na hinintay, anong ginawa? Ni Lord, ibigay mo sa akin yan. Iyalin mo sa akin yan. Kaya ngayong araw po na to, para malaman po natin kung paano po tayo dapat mabuhay at kung paano tayo, ika nga, mangyayari yung title po na yan. Gusto niyo po ba dumami ang mga cell leaders sa JCLM Sokol Church? Ganito po yan. Kaya nga yan po ang title na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, kung tatanungin niyo po ako, Brother Benji, o Tatay Benji, papaano po ba lalago ang sukol? Ang sasagot ko po sa inyo, alam ko yan. Kaya, sabihin niyo po sa katabi niyo, mapalad tayo. Meron tayong isang pastol na hindi tayo dadalhin sa bangin. Tama ba? Hindi tayo ipapahamak. Amen. Kaya kung gusto niyo na pong malaman yan, at kung ikaw ay cell leader na, at magiging cell leader ka, nanggaling po tayo dun sa JCLM San Pedro, na tinuruan tayo about cell group, o pagiging cell leader, ito po yan. Sabi sa verse 15, Jeremiah 33:15, lulundag po tayo doon. Sabi po doon, at sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Ano daw? Pasisibulin, patutubuin. Sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Di ba? Pagka pinutol yung isang sanga ng puno, ano nangyayari? Tumutubo ulit. Pero minsan, hindi na. Kaya sabi diyan, idineclare ng Panginoon, sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Sino po naisip ko dyan? Sino pasisibulin? Walang iba kundi ating Panginoong Kristo. Mamaya, maintindihan po natin. Paiiralin niya ang katarungan at ang katuwiran sa buong lupain. Walang ibang gumawa niya kundi ang ating Panginoong Kristo. That time, ng panahon ni Jeremias, nasa bilangguan siya. Nabasa natin sa verse 1, 2, before 3, na kung saan gusto ni Lord
si Jeremias ay tumawag kay Lord. At doon ipapaunawa ng Panginoon. Kaya minsan hindi natin maunawaan ng Diyos. Kaya minsan hindi natin maunawaan ng ating kapwa. Why? Hindi natin kinakausap. Ngayon sabihin niyo po sa katabi niyo, dapat kinakausap mo. Kaya ang mensahe ng Diyos sa una, prayer produces disciples. Una, may panibagong disciples. Totoo po ba magkakaroon? Amen. Through prayer, kaya nga tayo, may tinuturuan tayo ng prayer of 3 para may panalangin po natin yung mga taong inililista natin para, hindi lang para ipanalangin, kundi para madala natin sila sa Panginoon, magkaroon din sila ng relasyon sa Diyos, at makita nila na mayroong Diyos na makapangyarihan na kayang baguhin ang kanilang mga buhay. Katulad na nangyari sa buhay po natin. Amen po ba? Amen. Tanongin niyo po katabi niyo, totoo bang nabago na buhay mo? Yun ang question po yan. At makikita po natin, may panibagong disciples, yung sabi dong may panibagong sanga, nasisibol, tutubo, ay nangyayari po ngayon dahil sa ating Panginoong Kristo. Amen. Si Abraham, kinausap ng Diyos, kung binabasa natin ngayon, ang pagbasa natin ay sa Book of Mateo, ang genealogy ng ating Panginoong Kristo na binabanggit po dyan ni Jeremias, from Abraham, Isaac, Jacob, down to generation ng ating Panginoong Kristo, na sinasabing panibagong sanga ay tutubo, walang iba kundi ating Panginoong Kristo. Why? Kasi siya yung gaganap na kung saan ang propeta Jeremias ay binabanggit sa ating pagbasa na kung saan may panibagong disciples na lalabas. Imagine, mula kay Eva at kay Adan, generation by generation, tumatawag ang Diyos. At ngayon sa kasalukuyan, sabihin niyo po sa katabi niyo, ganon din ang ginagawa ni Lord, tinatawag ka niya. Tinatawag ka niya. Ramdam niyo po ba? Naririnig niyo po ba? Ngayon, kung hindi natin madama at marinig ang tinig ng Diyos, mahihirapan po tayo. Ulitin ko, mahihirapan po tayo. Mamumroblema ka pa rin at mamumroblema ka rin at mamumroblema ka pa rin sa buhay. Bagamat hindi tayo exempted sa problema, pero you can minimize the problem at eliminate the problem. Tama po ba? At bibigyan ka pa ng solusyon sa mga problems. Nakuha niyo po ba? Ganun kabuti ang Diyos. Kaya nga nang suguin ng ating Panginoong Kristo, kung makikita po natin, that is the solution on the problem. Na kung saan ang tao, generation by generation mula kay Eva at kay Adan, dahil nagkamali ang tao at nagkasala, ang lahat ng tao na isisilang sa mundo ay papunta ng impyerno. Pero hindi papayagan ng Diyos dahil ang kanyang design, original design sa pagkalika ng Diyos ay makakapiling niya sa kanyang kaharian ang lahat ng tao. Nakuha niyo po ba? Kaya may panibagong disciples. Kaya lang, paano magkakaroon ng panibagong disciples? Ginawa na ng ating Panginoong Kristo yan. Hindi niya lang iniyalay ang kanyang buhay, kundi bago siya nawala sa mundo, ay tinuruan niya at i-disciple niya ang 12 disciples ng 3 taong mahigit. Kung maalala niyo po yun yung pagbasa. Bago niya iyalay ang kanyang buhay, na sigurado natin Panginoong Kristo na mayroong panibagong disciples na may iwan. Kilala niyo po ba sila? Andiyan si Pedro, andiyan si Judas, andiyan si James, at marami pang iba. Andiyan si Tomas, andiyan si Matias, at marami pang iba. At generation by generation, hindi papayag ang Diyos na hindi magkaroon ng panibagong disciples. Kaya nakarating po sa ating mga buhay. Nagkakaintindihan po ba tayo? Palakpakan po natin si Lord sa bagay po niya. Kaya dadami po talaga dahil ito ang pangako ng Diyos kay Abraham. Ano sabi niya? Inilabas niya si Abraham. Nakikita mo ba sa kalangitan ang napakaraming bituin? Namangha siguro si Abraham doon. Tama po ba? Oo nga Lord, ang dami niya na. Pero wala pa po talaga akong anak. Baog po yata ako.
magwa 100 years old na po ako at yung aking asawa, wala pa po kami anak. Kaya sa mga nangangarap, nagmiminti na magkaroon ng anak, si Lord ang nagkakaloob. Amen. Kaya makikita po natin napakahalaga. Nagkaroon ng pag-asa. Sabi pa nga, kasi dami ng buhangin sa tabing dagat ang magiging lahi ni Abraham. Nangyari po ba? Amen. Nangyari po habang binabasa po natin ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng panibagong sanga. Walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang ginamit ng Amang nasa langit para mangyari ang pangako. Mapulpil ang pangako ng Diyos kay Abraham. Na kasing dami ng bituin at kasing dami ng buhangin sa dagat ang magiging lahi mo. Tingnan niyo po. Sa physical, maaaring limited ang lahi po natin. Pero sa spiritual, makikita po natin si Lord ang mas higit na nagkakaloob. Usaping physical, yes, may mga angkan tayong pinagmulan, pero mas tinitingnan ng Diyos kung saan ang genealogy ng ating spiritual life. Nakita natin si Tatay Leleng, si Tatay June, andito na si Tatay Benji, si Nanay Hermie, at sa inyo din po ay may lalabas na lahi na kung saan ito yung tinatawag nating spiritual family, ang ating home cell o cell group. At doon nangyayari ang mga bagay po na iyan. Paano mangyayari yan? Sabi po doon, #win. Ayan. Dapat maintindihan po natin na kung saan napakahalaga ng salitang win or winning. Yan ang ginawa ng ating Panginoon Kristo, lahat ng mga nakasanla kay Satanas, sa Diablo, na mga kaluluwa ay binayaran ng buhay at dugo ng ating Panginoon Kristo. Why? To win. To win. Naintindihan mo ba natin? Amen. Na kung saan alisin niya sa pagkabilanggo, sa pagkakulong ang lahat ng mga tao na kung saan patungo sa kapahamakan. I hope and I pray na naintindihan po natin ang mensahe ng Diyos. Kaya nga pinasibol ang panibagong sanga ni David. Si David ay pinagmula ng angka ng ating Panginoon Kristo na kung saan from Abraham down to generation ni David. Sino tatay ni David? Si Jesse. Ayan. At nakita natin, nagmahalan si Bus at saka si Noemi. Isinilang si Jesse. Ay talagang andon ang isinilang ni Jesse hindi pala si Jesse, yung asawa ni Jesse si David. Ay makikita po natin that is the word win. Kaya makikita po natin may panibagong disciples. Nakita niyo po ba yon? Nakikita niyo po ba sa sarili niyo po yon? Na kung saan kayo ang gagamitin ni Lord na instrumento para may mawin. May mawin. Kaya lang, pag hindi po natin naintindihan po yan, kaya nga sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciple, ipinakita, napakaraming taong lito, lupaypay, at wasak ang buhay, at hindi alam ang patutunguhan sa buhay. Sabi niya sa kanyang mga disciple, nakikita niyo ba yan? Hinog na, at marami nang aanihin. Ano sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciple? Ipanalangin niyo sa Ama na magpadala pa siya ng maraming manggagawa, tagapag-ani. Kaya lang, kung hindi natin maintindihan yan, hindi natin gagawin yung ipinagagawa ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga, ipinapanalangin natin sa Panginoon na marami pang maging cell leaders dito sa JCLM Sokol Church. Tama po ba? Amen. At congrats, andyan na po kayo. At lahat po tayo, sabi nga po doon sa inatina nating JCLM Cell Leaders Conference, ay lahat tayo potential. Sabi niyo po sa katabi niyo, ilabas mo lang. Huwag mo itago. Sabi mo, gamitin mo lang. Huwag mo sayangin. Tama po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Ako bilang kapatid ko sa Panginoon, ibigay ko na po ang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Nakikita niyo po yan. Amen. At makikita po natin ginagamit ng Panginoon yan. Si Jesus Christ mismo po ang gumawa niya. Sino po unang nawin niya? Kababasa lang po natin. Si Pedro, si Simon Pedro na tinatawag. At sino yung kapatid niya?
Si Andres. Tama po ba? Bahala kayo. Basta, andun yun. Pag binabasa natin, yan ang ginawa natin pa sa Kristo, number 1. To win. Kaya pagka tayo ay nasa cell group na, ibig sabihin, na-win ka na. Pero pagka wala ka pa sa cell group, hindi ka pa nakaka-attend ng Sunday celebration, ay baka wala ka pa po dyan. Baka meron kang letter G dyan. Ano ba sa pagka may letter G? May pakpak ka, lumilipad ka. Nakuha niyo mo ba? Kung saan ka dumadapo. Nakita niyo mo ba yun? Pero, napakabuti po ng Panginoon. Para maunawaan lalo natin yung ginawa natin kung sa Kristo, what is win? Sabi dyan, to gather the harvest. Hindi na po tayo maliligaw bilang mga cell leaders at magiging cell leaders. Yan po yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Sige anak, pakibaba. Yung kahulugan ng win, to gather the harvest. Kaya nga walang ibang hiling ang ating Panginoon sa Kristo sa kanyang mga disciples na ipanalangin nyo sa Ama. Kasi hindi nyo kakayanin. Ako, inaamin ko, hindi ko kakayanin. Sabihin nyo po sa katabi nyo, aminin mo din. Kaya nga sama-sama tayo dito, tinatawag na as a team. Team. Ipinoform tayo ng Panginoon na tayo ay team. Pagka sinabing team, may unity. Tama po ba? Amen. Kaya kapag ka nagkaisa ang taga JCLM Sokol Church, mangyayari po yan. Ano daw ang win? To gather the harvest. Sino gumagawa? E di siyempre yung mga disciples. Na kung saan, siya yung panibagong disciples. Generation by generation, sinasabi ko po sa inyo, kung ayaw mo man, merong ibang disciples na patatayuin ng Diyos. Amen. Uulitin ko po, kung ayaw mo man tumugon sa panawagan ng Diyos bilang maging isang disciple o leader, merong ibang patatayuin ng Diyos. Sabihin niyo po, huwag mong pabayaan. Huwag mong sayangin. Para sa iyo yan. Diba? Yung maranasan mo yung favor ng Panginoon. Yung grace ng Panginoon. Diba? Yung miracle ng Panginoon. Ay saan ka pa? Para sa iyo na, mawawala pa. Kaya nga maraming nag-aabang eh. Naalala niyo yung kwento ni Esau at saka ni Jacob? Amen. Imagine yung blessing para na kay Esau. Panginoon napunta? Kay Jacob. Kasi si Jacob ay talagang inialay niya ang kanyang sarili sa blessing ng ating Panginoon. Amen. Sa tulong ng kanyang cell leader. Sino cell leader ni Jacob? Yung magaling niyang nanay. Ginawa ang lahat ng paraan para maging primary 12 leader si Jacob. Imagine. Amen. Ang patakaran sa Israel, ang panganay, ang tagapagmana ng lahat ng blessing. Kaya lang, kaya pagka papatay-patay yung primary 12, yung isang cell leader, merong tatayo sa kanyang posisyon. Ulitin ko po, hindi po ako nananakot, itinuturo po sa atin ng Panginoon na huwag natin pabayaan yung ating katatayuan. Una, bilang isang anak ng Diyos. Pangalawa, bilang isang cell leader. At nakikita naman natin na kapag ka nangarap ka, meron kang indinisan, hindi pwedeng hindi pagkaloob ng Panginoon. Maniwala po kayo. Kaya nga yan po ang itinuturo sa ating Panginoon sa verse na ating binasa. At walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, yung sinasabi doon sa panahong iyon. Kasi yung kalalagayan ng chapter na yan, nasa captive sila ng Babylonia ni Haring Nebuchadnezzar. At si Jeremiah ay lagi nakapreserve ang buhay. Why? Dahil siya ay propeta at lingkod ng Diyos. Siya ang ginagamit na mouthpiece ng Diyos para ipahayag sa mga pinili ng Diyos na kayo ay darating ang paglaya. Na kung saan ganyan ang kalalagayan nyo, pero lalaya kayo. Nawa, makita natin yung ating mga sarili. Kaya pala, dati wala akong passion and compassion sa ibang kaluluwa. Hindi natin magagawa talaga yung salitang will. Tama? Kaya makikita po natin, ang kauwian ay i-gather ang harvest. Kaya nga po tayo ay ginagather ng Panginoon, makikita po natin ang ating mga sarili na dati ay
wala po tayo sa bagay po na yan. Kaya nga napakaganda po, sabi po dito, ulitin ko, at sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Ang buong lupain ay buong mundo. Yun ang scope ng sinasabi sa Book of Jeremiah. Na habang kausap si Jeremiah ng amang nasa langit, dapat ang lahat ng tao ay dumaan sa winning stage ng kanyang buhay. Kasi lahat tayo ay dinadala ni Satanas sa kadiliman, dinadala sa kapahamakan, dinadala papuntang impyerno. Pero dapat ang lahat ng tao ay mawin. Kaya kung nakikita na natin, sino ba yung win ko? Siyempre, sabi sa book o sa pagbasa natin sa New Testament, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Yun naman ang mandato doon. At sabi ni Jesus Christ doon, dapat, sabi doon, sa Judea, mangangaral tayo sa Judea, Samaria, to the ends of the earth. At yung Judea natin, maaaring ito yung ating family. At yung Samaria, ito yung ating mga kamag-anak, kakilala. At to the ends of the earth, ay yung mga taong hindi natin kilala pero inaabot pa rin natin, may win sila para sa Panginoon. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya makikita po natin yung ating kalalagayan sa nakaraan. Nung wala pa po tayo dyan, imagine niyo po yung inyong nakaraang buhay, napakadilim, napakagulo, wasak, at talagang walang patutunguhan. Pero ngayon, nakasama na tayo. Napakaganda naman rin, ilagay ng picture na ano ka. Manok talaga. Sabi nga, ang manok, may kakaibang karakter po yan. Gusto niyo malaman? Sabi ng manok sa madaling araw, Titirok! Di ba? Ano ibig sabihin? Good morning. Hindi. Wala na ako. Praise the Lord. Praise the Lord. Ano ang titilao? Praise the Lord. O, di ba? Dahil ko pa ng manok. Aray ko, joke lang. Praise the Lord. Sabi naman ng kambing, may kambing ko sa kapitbahay pa. Meh! Ano ibig sabihin ng meh? Amen. Very good. Talapakan natin sa Panginoon. Amen. Sabi ng, may baka. Anong tunog ng baka? More. Sabi niya, more daw. More prayer. Sabi, more worship. May natutunan mo ba kayo? Ayaw, pero pagka ako'y ginagamit ng Panginoon, yung pinakausap ng Diyos ay talagang hindi uwing luwaan. Wala lang, kundi meron talaga. Na meron siyang nakuhang kayamanan na higit pa sa pera, ginto, o anumang bagay. Nandiyan po ba kayo? Sige nga, pagpahan po natin ang Diyos sa buhay. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kaya nga, kung hindi natin maintindihan po yan, ay hindi natin na-experience, kumbaga. Ngayon, nasa Panginoon na tayo, ibig sabihin, dumaan po tayo sa stage po na yan. Nakuha niyo po ba? Merong tao na dinamit ang Diyos para dalhin ka at maigather ka kasama ng mga anak ng Diyos. That is our self-hood. Na kung saan merong isang magaling at mahusay na sa leader na ginagamit ang Diyos to win, to gather the harvest. Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. Kaya nga sinasabi ko nga po sa inyo, pag tinanong niyo po ako kung paano lalago ang JCLM School Church, alam ko po, to win, to gather the harvest. Di ba malungkot bilang MC, Sister Edwin? New friend. Wala po. Pero sabi ng salita ng Diyos, isang tao ang tumanggap at tumalikod sa kanyang kasalanan at nagsisi. Libo-libo ng anghel ang nagkakatuwaan sa lahat. Ganon din tayo nagagalak pag meron tayong new friend. Tama po ba? Nakikita ko nga sa buhay ni inaanak at ang aking asawa, pag hawak si Anika talagang tuwan-tuwa halos pupugin ganon po ang Panginoon pag may bagong new friend. Pero sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag ka malungkot. May pag-asa pa. Diba? Ako natutuwa dito si Sister Joven. Ang tinatawag na ika nga hindi siya new friend, kundi
Back to Church Sunday and out. Amen. Nakabalik siya sa Panginoon. At ipinapaunawa sa kanya ngayon ng Panginoon na siya yung panibagong disciples. Hanggang po ba, Sister Jobel? Na kung saan, kaya niya rin mag-win. Mahirap madali mag-win. Masabi nila, madali mahirap. Di ba? Yun naman ang totoo. Pagka ako tinanong nyo, pagsamahin natin yung madali at mahirap, ano kalalabasan? Marap. Marap. Madali, mahirap. Diba? Pero si Jesus Christ, ginampanan po o hindi? Ginampanan niya. At hindi lang yung 12 disciples ang kanyang target doon, kundi buong mundo. Bagamat may iba't ibang reliyon na tinatawag, pero hindi nila naiintindihan na ang gustong mawin ng Panginoon ay yung relasyon, hindi reliyon. Nandiyan po kayo? Na kung saan, yung relationship ang nagko-connect sa God the Father. Kasi kung may reliyon ka, ay wala ka namang relationship kay Jesus Christ, hindi ka maiko-connect sa God the Father. Yun ang relationship ni Jesus Christ at ng God the Father. Meron pang God the Holy Spirit na kung saan tumutulong sa atin para i-connect talaga tayo ng gusto sa ating Amang nasa langit. Kaya nga pagka tayo nag-worship po dito, sumasamba sa ating Panginoon, daman-daman natin ang presensya ng Diyos. At yung kapangyarihan ng Diyos ay talagang nararanasan natin at yung himala ng Diyos ay pwede pa nating maranasan. Amen. Nakuha niyo po ba? Ayoko kasi iwan to kung hindi niyo po ako nakuha. Say amen. Amen. Ikalawa, para makita po natin talagang prayer for Jesus' disciples. Sabi sa verse 17, church, hindi naman tayo lalayo ng chapter, andun din. Chapter 33 verse 17. Ano sabi dyan? Pakibaba na. Wala yung verse, hindi niya sinabi. Hindi sinulat, hindi tinype. Ito sabi doon, si David ay hindi mawawalan ng kahalili sa trono ng Israel. Ano daw? Si David ay hindi mawawalan ng kahalili sa trono ng Israel. Pagka sinabing trono, merong hari. Hari is a leader. Tama? Kaya nga, hindi mawawala ang leadership. Leader means disciple. Disciple means leader. Kaya nga, hindi tayo mawawala. Kaya, sa ayaw at sa gusto natin, merong kasunod pang leaders o disciples na i-raise up ang Panginoon sa lugar na ito. Nakikita niyo po ba yun? Ngayon, nandito na tayo. Nakikita naman natin at kilala na natin yung idadagdag pa ng Panginoon. Hindi pa. Ano gagawin? Yung itinuro sa una, to win. Ano lalabas dyan? Hashtag, consolidate. Yan, dapat matutunan din yan. Si Jesus Christ magaling na consolidator. Na kung saan, hindi niya lang inuwin yung 12 disciples, kundi i-consolidate pa niya. Lagi niyang kasama. Lagi niyang kinakausap. At lagi niyang ipinoprototype ng magandang halimbawa ng kanyang buhay. Kung paano sumunod sa Diyos Ama, kung paano mag-submit sa Diyos Ama, at kung paano maging faithful sa God the Father. Imagine ang kanyang pag-disciple, 3.5 years na. Pero tayo, ilang taon na tayo naging disciple? Yan ang tanong dyan. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa kanyang disciple na may nagre-reklamong mama, Guro, hindi naman mapaalis ng mga disciple mo yung masamang espiritu sa anak ko eh. Nagtataka yung mga disciple, bakit hindi na yung mga paalis? Sabi ni Jesus Christ, ganito yan. Nag-prototype siya ngayon. Kulang kasi kayo sa panalangin eh. Panalangin lang pala. Alam niyo na mag-pray si Jesus Christ, maiksing panalangin, sibat agad yung masamang espiritu. Sabi niyo po, prayer is the key. Very powerful. Hindi makakatayo ang isang tao kung walang panalangin. Subukan mo huwag manalangin sa maghapon, magulo buhay mo. Subukan mo huwag ka magbasa ng salita ng Diyos, magulo buhay mo. Ayun. Yun po yun. Nagkakaintindihan mo ba tayo? Yes. Ngayon, makikita natin, napakahalaga po niyan. Puso po ng Panginoong Social.
masigurado niya na yung mga tao ay mapunta sa kabutihan ng ating Panginoon. Ano daw? To consolidate. At pagka sinabing to consolidate, ano mangyayari? Pakibaba na kalis. Ayan, to preserve the harvest. Kaya huwag po kayo magtaka. Hindi dahil sa ating lakas, hindi dahil sa ating talino, hindi dahil sa ating galing, kaya tayo nananatili kay Lord. Merong ginagamit ang Diyos para manatili po tayo. Sa totoo lang, gusto natin nga palayo, pawala. Pero merong mga cell leader na talagang kung lumuhod at manalangin, Lord, ito po ipinagkaloob at ipinagkatiwala niyo po sa amin, ay pakaingatan niyo po sila. Ano sabi ni Jesus Christ habang siya nanalangin para sa kanyang mga disciple, Lord, Ama namin nasa langit, pakaingatan niyo po itong mga tao na ito na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Maliban na lang sa isang tao naghanap ng kanyang kapahamakan. Sino yon? Si Judas. Pero ang dalangin talaga ng Panginoon sa Kristo, lahat ma-preserve. Why? Kasi alam ni Jesus Christ, kapag hindi ka na-preserve, mabubulo ka. Tama ba? Kaya ipini-preserve para manatili. Andyan yung divine protection, divine provision, divine miracle, divine victory ng ating Panginoon wants you to preserve. Kapag ikaw ay na-preserve. Tingnan niyo po katabi niyo. Diba? Lalong mga bata, lalong gumaganda at pumopogi. Why? Kasi napipreserve. Pero pag wala ka sa Panginoon, ano yung tsura mo? Agad. Diba? Dahil yun naman ang totoo eh. At makita natin yung patotoo ni Cesar Montano. Hindi dahil siya ay nag-exercise, kumakain, kundi may puso siya para sa Panginoon. Amen. Yun lang ang hindi niya, ewan ko kung na-testify niya yun. Kung nakita niya yun. Kasi in-interview siya minsan eh. Pero ang nai-highlight niya doon, yung kinakain niya at kung ano yung ginagawa niya. Pero ang totoo, si Lord ang nag-preserve sa buhay ng tao, katulad ni Jeremiah. Kaya kung gusto niyo pong humaba ang buhay niyo at i-preserve kayo ni Lord, ano gagawin? To win and to consolidate. Kaya yan na po, nakakadalawa na po tayo at nakikita naman natin sa Book of Jeremiah ay sinasabi, balikan ko sa verse 17, si David ay hindi mawawalan ng kahalili sa trono ng Israel. Bakit hindi mawawalan? Kasi yung isang leader ay magaling mangalaga, mag-consolidate, mag-preserve. Si David ay sino ang next king? Sino sumunod na hari kay David? O, diba? Si Solomon. Apakagaling na hari ni Solomon. Kaya makikita po, ginigising ko lang po kayo. Kaya makikita po natin si Solomon ay talagang na-preserve. Kaya makikita po natin ganun ang ginagawa ng Panginoon. Kasi may malaking gagampanan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may malaki kang gagampanan. Diba? Kapag ka naging cell leader kaya, is a simple like kingdom. Minamanay nyo kasi ang cell group eh. Tama po ba? Amen. Hindi nyo nababaliwalay ngayon. Cell group is like a kingdom. Meron dong king and queen na tinatawag nating nanay at tatay. Na ginagamit ng Diyos para sundin at gawin ang kalooban ng Diyos katulad ng ating Panginoon Kristo na mag-win at mag-consolidate. Ang ganda ng topic na ibigay ni Lord. Tama po ba? Kaya pala si Tatay Benji, parang hindi mo na kayang itaog. Parang hindi mo na kayang paikot-ikutin. Kasi alam ko na kung saan pupunta. Kaya nga hindi aksidente, pinlano ng Diyos, bagamat matagal. Matagal ang 8 years. Tama po ba, Tatay Ebong? Amen. Pero niloob ng Panginoon. Kasi nga, dinaanan natin yung mga bagay na yan. Na true cell group, na ginagamit ng Diyos para mag-multiply ang isang outreach, ang isang church. Ay nandito na po tayo, marunong po tayo mag-win, marunong po tayo mag-consolidate. Nagagawa o nagagawa? Dapat gawin. Kung hindi,
Kaya makikita po natin, kung soldo po kayo dyan, ang isa nakikita ko po dyan, ang ating Panginoong Kristo ay napakagaling na winner and consolidator. Amen. At ang tibok ng puso ng Diyos ay kaluluwa, 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 kaluluwa. Why? Bakit kaluluwa hindi katawan? Bakit hindi espiritu? Sa tatlong parte ng pagkatao po natin, nasaan ang ating emosyon? Nasaan ang ating isipan? Nasa kaluluwa. Siya ang nagdidesisyon sa buhay. Siya ang may will. Kung susunod sa Diyos o hindi. Kaya si kaluluwa ang mananagot sa takdang panahon. Nakuha niyo po ba? Pagharap sa Diyos. Hindi si body, babalik sa alabok po yan. Si spirit na dating patay na buhay dahil tumanggap kay Jesus Christ, yan ang magpapatunay at magpapatutuo sa iyong kaluluwa na meron kang relasyon sa Diyos. Amen. May natutunan. Meron. I hope and I pray na nagkakaintindihan po tayo. Punta po tayo sa pangatlo. Alam nyo na pupuntahan yan. Sabi sa verse 21. Oh, tama, 21. Sabi po dito, 33:21. Gayon din naman, hindi masisira, meron doon, oh. Ba't yung sa kanina wala? Gayon din naman, hindi masisira ang aking pangako. Ano daw? Pangako. Ano pangako? Hindi masisira. Oo nga. Pero pangako kay Abraham po yan. Tama mo? Ano daw? Sindawi ng bituin, sindawi ng buhangin. Ayan, sabi dyan. Hindi masisira ang aking pangako sa alipin kong si David. Kakino daw? Si David. At sa mga Levita. Hindi rin mauubos ang mga saserdote sa lahi ni Levi. Nakikita niyo po ba? Amen. Parang si David, sabihin natin si Pastor. At ang mga Levita ay mga primary 12. At ang mga Levita ay cell leaders. Pwede po ba natin palit? Pwede. Kaya, anong sinasabi po ng ating Panginoon dyan? Ano sabi? May pagdami ang mga disciples. Sige, pakibaba na. Buti pa yung mga sisiw dumadami. Ano ang message ni Lord? May pagdami sa mga disciples. Ayan. Totoo ba dadami? Pangako po ni Lord yan eh. Pag hindi nangyari, may problema. Kanina problema? Kay Lord o sa atin? Ay, aminin. Aminin natin. Kaya nga totoo po yan. Hindi po ibibigay ng Panginoon sa atin yan kung hindi po yan totoo. Kaya nga nasa ating mga kamay ngayon, hawak mo ang bit, pero dapat hawak mo ang faith. Amen. Tama po ba? Amen. Yun po yan. May pagdami ang mga disciples. Dati, kung babalikan ko po history ng Sukol, si Brother Benji ay nangangarap pa lang, nabivision pa lang, na kung saan kinakausap pa lang ng Panginoon, magpatuloy ka lang. Anong susi? Magpatuloy ka lang. Koko'y tumigil, meron? Wala. Meron. Kaya lang, iba ang gagamitin ni Lord. Ulitin ko po, meron. Kaya lang, iba ang gagamitin ni Lord. Kaya nga sa araw pong ito, makita po natin yan. At ano po ang pinapagawa sa atin ng Panginoon dyan? Sabi dyan, 2 disciples. Dapat ma-master po natin yan. To win, to consolidate, to disciples. Kaya alam pa paano ba mag-disciples? Hindi sabi dyan, pakibaba. To, asa na? Ayan. To train the harvest. Kung hindi ka dadaanan, training, schooling, lahat po ba dumaan? Kahit ang kabalang lingkod na ito, dumaan dyan. Kailangan natin daanan. Nakuha niyo po ba? Kaya nga, itinuturo ng Panginoon kahit si Jesus Christ, itinrain niya yung 12 disciples niya. Bakit? Napakahalaga po niyan. Kasi yung salitang confidence, wala. Nakuha niyo po? Yung tiwala sa sarili ay hindi ganon ka tibay.
yung parang takot at tinatakot siya ni Satanas na huwag kang magbubuka ng bibig, huwag kang magsasalita, huwag kang iimik, huwag kang lahat na, baka i-freeze ka na lang sa isang lugar na hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos. Tama po ba? Ano daw? To train the harvest. Kaya nga iyan ang kinauwian ng mga anak ng Diyos sa JCLM Calamba at sa lahat ng outreaches na kung magagawa natin ang kalooban ng Diyos na binabanggit ni Jeremias at ipinasulat ng Diyos na sabi diyan, gayon din naman hindi masisira ang aking pangako sa alipin kong si David at sa mga Levita, hindi mawawala ng luluklok. Yung the word na hindi mawawala ng luluklok sa trono mula sa kanilang lipi, sa lipi ng JCLM Sukol Outreach, JCLM Calamba, hindi na mauubos ang mga saserdote at mga lahi ng Levita. Yan po yan. Kaya dapat, kung hindi naman na-train yung mga yon, sino next generation? Kaya nga nakakalungkot nang si Joseph ay bigyan ng vision ng Panginoon na ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mga magulang ay luluhod sa harap niya. At ipopromote siya ng Panginoon. Kaya, mahalaga po bilang mga anak ng Diyos, magkaroon po tayo ng vision. Tama po ba? Amen. Ulitin ko, vision, hindi bisyo. Sabihin niyo po, vision, hindi bisyo. Kasi yung iba, ginagawa bisyo Kaya, makikita po natin, napakahalaga po niyan na dumaan po sa training. Si Joseph, napakatindi ng mga training na pinagdaanan. Anong pinagdaanan na training ni Joseph? Iniyulog sa balon. Di ba? Pinagtangkaan patayin siya ng mga kapatid niya. Hindi nasayahan sa training na yun. Parang kulang pa, Joseph, ang training mo. Dapat mas matindi. Pagpipili ka namin sa mga Amalesita. Ibinagbili. Di ba? Matinding training yun. Wala pa naman pinagbibili dito. Tama ba? At nung nandun na, naipagbili siya kay Potiphar, aba, tinrain na naman siya doon. Merong banggad ng asawa si Potiphar na pinagtatangaan siyang gahasain. Tama po ba? Amen. Pero binaligtad. Binaligtad siya, tama? Siya pinagbintangan ng mga gagahasa. Ano nangyari? Level up ng training, ipinakulong. Tinrain na naman siya ni Lord sa kulungan. Bagamat ipinipreserve siya, pinagkatiwalaan, merong dalawang manggagawa sa kaharian, ipinakulong din ang hari. Baka nakagawa ng problem. Tama po ba? Amen. Ano yung dalawang manggagawa na yun? Anong trabaho nila? Panadero at? Timpla ng alak. Ayun, tagapagtimpla ng alak ng hari. Nanaginip ngayon yung dalawa. Matindi, level up na nga ng training si si Joseph Ngayon, lumapit yung isa. Ano kaya ang kahulugan ng aking panaginip? Ay paliwanag o napaliwanag? Sabihin natin ang unang lumapit ay yung tagapagpainom ng alak. At ano sabi? Makakabalik po kayo sa mahal na hari o sa kaharian. Pero tuwan-tuwa yung isa, yung panadero. Ay ako, excited siya. Ano naman? Gusto niya malaman ko anong hatol sa kanyang panaginip at kahulugan. Malungkot. Ano ang hatol? Makakabalik din siya, kaya lang tsugi siya. Kaya, ano po gusto niyo po doon sa dalawa? Tsugi o buhay? Buhay. Di mo ba? Kaya nga, na-train po si Joseph. At ito na ang senaryo. Darating ang promotion niyo. Darating ang blessing niyo. At ma-acknowledge ka, ma-appreciate ka, makikilala ka talaga ng hindi lang ng Panginoon, kundi ng mga tao sa paligid mo once na ikaw ay dumaan sa matinding training. Kaya nga ang tawag ko sa iyo ay elite course na ng ating Panginoon. Tama po ba? Hindi ka na makikita ni Satan, kundi ikaw na ang nagpapatawid kay Satan. Why? Kasi may training kang matinding pinagdaanan. Ano ba training mo sa buhay? Ay di yung mga pinagdaanan mong problema at sigarat sa buhay. Yan ang matinding training, katulad ni Joseph. Nakuha niyo po ba? Amen. Kaya nga, kung wala kang train o training, schooling, may hirapan po tayo. Kaya that's why meron po tayong schooling dito.
Wala nga po yung ibang estudyante ng Destiny 3 eh. Ngayon sana orientation. At para matuloy-tuloy na po. Kaya makikita po natin to train the harvest. Ano po yung una? To win. To consolidate. To disciples. To gather. To consolidate. Tama? At to preserve. And to train. Ayan po yan. Eh yung pang-apat, punta na po tayo dyan. Hindi na natin patagalin. Sabi sa verse 22 sa konklusyon, Jeremiah 33:22. Ano sabi dyan? Malaki, di ba? Gaya ng di mabilang na bituin sa kalangitan, yung pangako kay Abraham, at ng buhangin sa dagat, gayon ko pararamihin ang mga inapo ng aking lingkod na si David at ng mga Levitang naglilingkod sa akin. Alam niyo po, napakapalad ni David. Wala na siya pero binabanggit-banggit pa rin ang kanyang pangalan. Kahit sa New Testament, amen po ba? Kaya nga sabi po dyan, kung na-type ng aking anak, sabi dyan, #send. Ayan. Dapat makarating ang isang tao sa level po niya to send. Kapag tinanong ka ni Lord, willing ka ba na suguin ka sa isang lugar? Si Abraham, tinawag ng Diyos from Haran, going to Promised Land. What is the Promised Land? Ngayon, sa kasalukuyan ng ating Promised Land ay equivalent to selfhood. Our self-group. Self-group is Promised Land. Ulitin ko po. Self-group is Promised Land. Brother Ben, saan ko naman kinukuha yung mga bagay na yan? Ibinigay lang sa akin ng Panginoon. That is revelation. Ngayon, kung hindi mo mararating ang pagiging sa leader at hindi ka masasend, what is your promised land? Where is your promised land? Kaya nga mapalad ay isang sa leader, kaya nabasa ko doon sa book of Matthew chapter 6 of chapter 5 verse 6. Sabi doon, mapalad ang mga nagmimiting makasunod sa kalooban ng Diyos. Nakita niyo po yun? At makakamtan nila ang kanilang mga minimiti. Kung gusto natin makamtan yung ating mga pangarap, naisin, ambisyon, ay ayan po, marating po natin yan. Hindi lang sa ma-win ka, hindi lang ma-consolidate ka, hindi lang ma-disciple, ma-train ka, kundi makarating ka sa sending situation ng iyong buhay. Totoo mo ba lahat ng disciple ni Jesus Christ sinugo? Amen. Yes, sinugo sila. Kaya nga, send means to send the harvest. Anong pinag-uusapan? Harvest. You are harvest. Lahat tayo ay harvest ng Panginoon sa Kristo. Tama po ba? Through Jesus Christ, lahat ng taong tatanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi lang niya mararanasan ang winning stage, consolidation stage, disciple stage, kundi makakarating siya sa sending stage ng kanyang buhay. Ano kahulugan ng send? To send the harvest. Meron ba na? Ayun, to send the harvest. Bilib nga ako kay Isaiah eh. Sino susuguin natin? Kausap niya ang mga anghel, sabi natin ang Panginoong Jesus, ang Banal na Espiritu Santo. Nadinig ni Isaiah, sabi ni Isaiah, taas kamay, Lord, I'm here. Send me, Lord. Kaya natin sabihin kay Lord yun. Lord, I'm here. Send me, Lord. Wala na kayang takot? Malakas na kaya ang loob? May confidence na kaya? Para sumunod at gawin ang kalooban ng Diyos? Alam niyo po mga kapatid, ibinigay po sa atin ang mensaheng ito. Ano title? Di ba? Prayer produces disciples. Panalangin natin po ng Kristo. Ay, turo ng Panginoon sa Kristo sa mga disciples po yan. Ipanalangin niyo sa Ama na magpadala siya ng maraming sa leaders, tagapag-ani. Why? Kasi nakita ni Jesus Christ, hinog na. Marami nang hinog na ani sa Sukol, sa Tadlak, sa Los Baños, at sa Karatig po, barangay ng Sukol. Tama po ba? Andyan ang ating pamilya. Andyan yung ating mga kakilala, kamag-anak. Ano gagawin? Harvest. Hindi ka makakarating sa sending. Baka nasa to gather the harvest pa lang, parang nagpapapalag ka pa,
O baka yung palay na nalalaglag yung butil, ikaw yun. Di ba pagka yung nag-aanim, may nalalaglag at naiiwan, sana hindi ikaw yun. Kundi makarating ka saan? Sa consolidation. Na kung saan, ano consolidation? Na isasako ka, na ipipreserve ka. Magaling na consolidator din si Joseph. Kaya si Joseph ay illustration din ng buhay ng ating Panginoong Kristo. Yung pinagdaanan nila, almost the same. And then yung promotion nila ay naangat ang buhay ni Joseph. Pero si Jesus Christ, iniangat din ng Ama sa kanang luklukan ng Amang nasa langit. Kaya makikita po natin, kaya walang anak ng Diyos na maiiwan. Lahat ay pwedeng ma-promote. Naniniwala po kayo? Amen. Kaya lang sabihin nyo, depende sa'yo. Depende sa'yo. Mangarap ka lang. Tama po ba? Kaya nga marami pang outreach o marami pang cell group na bubuksan kasi nandiyan ka. Tama po ba? Amen. Kaya naman sa mga may cell group na, okay, andyan, itinuro na ng Panginoon how to preserve, how to win, how to train, how to sell. Andyan na po yan lahat. At ipinakita naman ng Diyos, ang mga verse po na yan, hindi po biro. Bagamat ang abal lingkod na ito ay talagang pinagkalooban ng Panginoon para every week ay bigyan tayo ng mensahe ng Panginoon na pakinabang. Tama po ba? Amen. Ngayon, ang tanong, handa ka na ba? Amen. Tanong ko nga po katabi nyo, handa ka na ba?